Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal bagabayan, ang kanilang mga paninira ay magtutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 85 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 68 na mga comments. Name ni user o Nemi Hasigawa. Meron siyang 37 na mga comments. Jolie Pintor. Meron siyang 17 na mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 12 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nisi-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kahabayan ko, i-acknowledge po natin at po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kahabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Aida Sinsuat, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. Siyempre nandyan din po, i-greet natin po mga suki, mga early birds. Lagi pong nanguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Nonoy Floren Hills, Len Gonzalez, Papa Adilio. Nandyan po si Michael Venas, Mary Jane Tan. I-greet po natin si Divina Diquaten, Vena Kiliet, Margie Yadao, Rina Con 13. Nandyan po si Aga Duata, Romana Manuel, and Emilita Navio. Siyempre mga kaabahan ko, wari po natin kakalimutan. I-greet ho natin po ang ating pong napakagwapo, matulungin, napakasipag na presidenteng si Apo BBM. Happy birthday po. In behalf po of the Jelrebete family, we wish you a good health, prosperity, and happiness. Enjoy your day po, Apo BBM. Okay, again, happy birthday. Mga kaabahan ko, kahapon ang daming kaguluhan. Ang daming balita. So una po mga kaabahan ko, kasi nga, unahan man natin po itong si Sara Duterte. Kasi nga, napaka-controversial talaga at marami pong nag-iyakan mga kaabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga, ang House of Committee sa Appropriations mga kaabayan, nag-decide po sila, mga kongresista, na tatapisan po ang proposed budget po ni Sara Duterte or ng OBP mga kaabayan. Diba ang kanilang proposed budget is 2 billion pesos. So ngayon mga kaabayan ko, ang plano po ng House Committee on Appropriations is gagawin lang pong 733 million pesos mga kaabayan. 733 million pesos. From 2 billion pesos, magiging 733 million pesos. Kasi yan po itinanggal mga kaabayan. Kasi nga diba, napagalaman ho natin na karamihan po sa mga programa ni Sara Duterte under po sa OBP, meron naman kasing programa doon po sa, like katulad po sa DSWD, sa DepEd at saka doon po sa makabayan sa DOH. So nag-design po ang House na dapat doon lang po ilagak ang kanyang budget, some of it makabayan. Some of it doon lang po ilagay kasi magiging redundant naman kasi yan 'Di ba? Magiging sobra na po ang kanyang budget makabayan. So doon na po ilalagay. Doon po sa DOH, DSWD at saka doon po sa DepEd, DSWD sa DepEd makabayan. So doon po ilalagay yan. Ngayon,
Ipakita ko muna sa inyo ang balita para before natin po bibigyan ng reaksyon ang kanilang mga pag-ingay mga kabayan at saka naiyakan kasi talaga eh. Bakit? Alam ko po. Kasi bakit sila iyakan? Lalo na ito po mga kanilang mga vlogger, mga influencers mga kabayan. Kasi alam mo natin na marami pong mga vlogger binabayaran ito pong si Sara Duterte mga kabayan. Marami ho yan. At mismo pong ang mainstream media ho natin, 'di ba kahapon ipinakita ko sa inyo mga kabayan na balita po galing sa Philstar na ang China nag-hire sila ng mga vlogger, mga influencers na ang naratibo nila papabor po doon sa China mga kabayan. Tsaka alam mo natin kung sino po ang kanilang mga vlogger dyan sa Pilipinas na affiliated dito po sa China Narratives mga kabayan. Kilala natin yan. Diba sila si Saz, si Mark Lopez, sila si Trixie, si Rocky, sila si Hitad, marami pang iba. So on and so forth, many more. many more. Ang dami mga kabayan ko. So ngayon, sila po nag-iingay. Lahat po na ng mga vlog mga kabayan, tira ng tira sila ngayon kay PBBM at saka kay Speaker Martin Romualdez. Ang nag-decide dito na itong si Sara ay tatapisan po ng pondo mga kabayan si Speaker Martin Romualdez daw. Bakit sila ingay? Kasi sila po ay natatakot mga kabayan na baka po ang kanilang sweldo, monthly or quincenas, 30 sa kanilang pagiging vlogger po ni Sara mga kabayan, matatapisan rin po. So kaya sila natakot ngayon. Takot sila na matapisan po ang kanilang sweldo bilang isang influencers ni Sara Duterte mga kabayan. So ipakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Pinababawasan na ng House Committee on Appropriations ang 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Ayon sa isang kongresista, may dalawang pangunahing dahilan umano kung bakit sila nagdesisyon na irekomenda ito. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Bawas pondo para sa Office of the Vice President. Yan ang inirekomenda ng House Committee on Appropriations matapos ang masusunilang pag-aaral sa 2025 budget proposal ng OVP. Mula sa orihinal na alokasyon ng ahensya na higit 2 billion pesos, tinapyasan yan ng halos 1.3 billion pesos at ginawa na lang 733 million pesos. Ayon kay Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit nila inirekomenda ang bawas pondo. Una, natukoy nilang may mga redundant social program o mga inisyatibong mayroon naman na talaga ang national government agencies at inuulit lang ng OVP. Kaya't nais ng komite na ilipat na lang sa DOH at DSWD ang alokasyon ukol dito. Ikalawa, natukoy ring napakaraming satellite offices ng OVP na nagpapadagdag lang daw sa gastos ng ahensya kahit hindi naman umano kailangan. Pero ang tanong ng ilan, nakaapekto rin ba sa desisyon ng komite ang pamboboykot ng OVP sa budget hearing kamakailan? Trabaho lang pong ginagawa natin. At the end of the day, the most important thing to us would be the information needed to reflect on the budget. Yun lang talaga. So, to the extent na yung absence niya did not shed light on many issues, yun sa aking palagay ang naka-affect. So, yung kakulangan ng information. Paglilinaw ni Kimbo, hindi pa naman pinal ang kanilang rekomendasyon at dadaan pa ito sa plenaryo ng Kamara at marami pang ibang proseso. Sakaling maaprubahan, hindi rin naman daw apektado sa budget cut ang personal services o mga kawani at pasahod sa OVP. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman, inihirit pang dapat ay ilipat na rin sa DepEd ang pondo para sa librong Isang Kaibigan ni Vice President Duterte. Sa gitna naman ng issue, hinimok ni Senate President Francis Escudero ang mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno na igalang ang budget process at hayaan ang Kongreso na gawin ang kanilang tungkulin. Umaasa rin si Escudero na mareresolba rin ang mga issue hinggil sa panukalang pondo. Sentimiento naman ni Senator Sherwin Gatchalian, kawawa naman mga empleyado nila. At dahil mayroong mga empleyado ang Office of the Vice President, so kailangan sila sumweldo, kailangan rin ng benefits para sa kanila. So, kawawa naman yung mga empleyadong nagtatrabaho dito. So, yan ang effect kung isi-zero budget nila. Sa susunod na linggo, magsisimula ang plenary debates ng Kamara ukol sa 2025 budget proposal. O tama yung mga kabayan, nakawawa po yung mga empleyado nilang sinusuldahan po ng OVP at saka ang kanila pong vlogger.
Ang mga vlogger. Tingnan nyo, napakabait po ng HOR mga kababayan. Di ba? Ano bang panawagan ng taong bayan? Majority po ng taong bayan na nakita po dito sa karakter po ni Sara mga kababayan at saka binastos niya at saka hindi niya nirespeto po ang Kongreso na hindi niya pagdalo doon sa deliberation budget hearing na kung saan di ba nanawagan po ang taong bayan na dapat daw zero budget na itong si Sara Duterte. Pero napakabait pa rin po ang HOR. At least meron pong ibinigay po na budget na 733 million pesos mga kababayan. But it's up to the HOR o sa Kongreso ang kanilang desisyon mga kababayan. Okay? Ngayon meron pong nanakot. Sino si Ivan? Siyempre vlogger po ni Sara mga kababayan. Ito pong si Mark Lopez. Kasi meron siyang sinabi dito. Mga kababayan. Tingnan ko lang po. Sabi niya, the problem with reducing the budget of the OBP is that you are only increasing daw the number of Filipinos who will now be against you. Ulitin natin. Ang sabi po ni Mark Lopez mga kababayan, the problem daw with reducing the budget of the OBP is that you are only increasing the number of Filipinos who will now be against you. Sila lang po against mga kababayan. Diba? Ang DDS naman, saka yung mga kulto po ni Kibuloy, sila na po dito po yung against dito sa pagpa-reduce po ng bondo ng OBP. Mark Lopez, makinig ka. Makinig. The problem is, the number of Filipinos who are against the BP is already increasing. Totoo yan. Bakit? Kasi marami na pong galit sa kanya kasi nga sa tingin po ng karamihan na kanya pong binastos ang Kongreso. So maraming galit. And aside from that, nagiging immature po ang kanyang attitude. At saka napaka-arrogante at saka hambog po mga kababayan. Diba? Yan po ang inayawan ngayon ng mamayang Pilipino. Kaya marami pong naglagasan po sa kanyang supporter, maraming naglagasan ngayon sa mga DDS dahil po dito sa pinakita po na attitude ni Sara Duterte makabayan. Siya lang pong gumawa dito, na yan po ang mangyayari sa kanya makabayan. Lahat ng actions na ipinakita po ni Sara, nagre-reflect po yan sa kanya makabayan, nag-backfire. Diba? Sakto bang sinabi sa Ivan? The problem is the number of Filipinos who are against the BP is already increasing. Sabi ni Mark Lopez, marami daw magagalit makabayan. Sila lang yun. Okay, so forward tayo. Mga kababayan ko, ngayon ko lang nalaman kung bakit nga pala itong si Kibuloy mga kababayan, takot na takot siya na ilipat po doon sa BJMP. Bakit sa Ivan? Kasi kahapon may nakita akong interview doon po sa 1PH sa TV5 mga kababayan na kung saan ang paglalagyan pala ng selda ni Kibuloy mga kababayan, hindi po yung sila pong mag-isa. Hindi po, kundi marami siyang kasama mga kababayan. Ilan Sir Ivan? 10. 10 po ang magiging kasama ni Kibuloy kapag matuloy po na siya po ilagay doon sa BJMP mga kababayan. 10 lahat. So delikado si Kibuloy. Lalaki po ang kanyang puwet mga kababayan. Lalaki ang kanyang puwet. So kung dito po sa ginawa niya sa kababaihan mga kababayan na meron pa ngang minor de edad, so ganun na po dapat ang mangyari sa kanya. Dapat ilagay siya doon sa selda po na marami sila at saka siyempre iba-iba po yung kaso ng mga kababayan. Delikado talaga si Kibuloy doon. Bakit? Siya po'y pupuwitin. So ito po ang ating ebidensya mga kababayan. For more details, let's hear this. Kung sakali raw na ikukulong, dito pong si Pastor Apollo Kibuloy sa Quezon City Jail, if ever matuloy po yung push na yan, ay hindi raw siya makakatanggap ng special treatment. Sabi po ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J. Rex Bustinera, hindi solo sa kanyang selda si Kibuloy kung sakasakali. Makakasama niya raw dito ay iba pang persons deprived of liberty. Actually, Jovi Chiki, ang sinasabi ni Bustinera kanina, ang average daw pala kasi na laman ng isang selda dun sa Quezon City Jail ay 10 na persons deprived of liberty. So kung dun ililipat si Kibuloy, sasamahan siya ng 9 na iba pa. Unless mapatunayan, kasi magkakaroon pa naman ng assessment dun sa security kung talagang meron bang threat etong si Kibuloy. So pag nakita na ganon, bibigyan of course ng consideration. Pero kung wala naman silang ma-assess na masyadong matataas na risk, no VIP treatment. 10 sila sa loob ng kulungan. Naku, takot ako para sa kanya. I-imagine ko lang.
10. Unless ito yung mga talagang kasama niya sa kanyang grupo. Well, yes. Good Mga point. nakulong na ang paniniwala or religion ay yung kanyang KOJC. Yes, possibility din. mukhang yung dalawa na kasama niya. Kung sakali na matuloy, kasi syempre ngayon wala pa namang assurance mukhang yung dalawa na kasama niya doon sa mga na-accuse, na akusahan, makakasama rin niya doon sa detention cell. Talagang mamimiligro dito si Kibuloy, mga kabayan. Lalo na kapag kanya makasama doon, katulad po sa kanyang kaso. Banga, di ba, nangiyot po ng mga babae, mga kabayan. Katulad po, may pagkamanyakis. Naku, mamanyakin dito si Kibuloy. Pagtay si Kibuloy, mga kabayan. Ngayon, di ba kahapon po, meron pong lumabas na balita na meron na palang, mga kabayan, merong 5 babae na nagsumbong dito po sa ating kapulisan tungkol po sa ginawa sa kanila ni Kibuloy, mga kabayan. Na siya pala'y ginamit dito. Katulad po sa kaso ng iba pong mga nagsumbong, meron pong 5, mga kabayan. Yes, merong 5. At saka ang pinakamababa po na edad is talagang grabe, 12 years old, mga kabayan. 12 years old po yung ginanon po ni Kibuloy, mga kabayan, sinundot. Grabe, no? Parausan niya. Ganun po na klase, ganun pong edad na yon. Kasi sila po'y tinakot, mga kabayan. Kasi ayon sa kanya, ayon daw ni Kibuloy, na kapag hindi daw sila makikipagtalik po kay Kibuloy, mga kabayan, hahabulin daw sila ng Angel of Death. Angel of Death. Kapag daw ang kanilang code of secrecy, ang kanilang sekreto at saka ipinagsasabi, mga kabayan, o sila po'y magsusumbong kahit kanino, habulin daw sila ng Angels of Death. Pati rin po ang kanilang pamilya, mga kabayan. Kaya daw sila ay natakot. At saka tingnan nyo, ang dami pong kababaihan dyan po sa KOJC. Hindi kaya lahat po ng mga babae dyan sa KOJC, mga kabayan, ginanon po ni Kibuloy. Parang schedule yan. Bukas ikaw naman, bukas ikaw naman. Grabe si Kibuloy. Di ba, nakatawa talaga. Talagang nakagalit, mga kabayan. Nung sinabi na ho yun ni Police Colonel Jean Fajardo na ganun po ang sinabi, ang statement po ng mga naabuso ni Kibuloy, ito nakagalit talaga Kasi alam pala ng kanilang mga magulang, mga kabayan, pero takip bibig lang po. Bakit? Dahil po daw sa faith. Kasi ayon daw ni Kibuloy, kapag sila daw, yung mga babae niyo, nagipag ganun po kay Kibuloy, parang ginanon na po nila yung Spirit of Jesus, mga kabayan. Spirit of Jesus ang kanilang ginanon. Tsaka sabi rin po daw ni Kibuloy na magiging pure pa rin po sila. Despite daw na sila po'y ginanon na po ni Kibuloy, pure pa rin po na sa mga kabayan. Virgin pa rin po. Gonggong talaga, no? Nakakaawa talaga So ipakita ko sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Ibinahagi ng Philippine National Police ang nakuha umano nilang testimonya ng mga panibagong biktima ng umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hahabulin ng Angels of Death. Ito raw ang ginawang pananakot sa mga biktima ng ni KOJC leader Apollo Kibuloy oras na isiwalat ang karanasan. Base ito sa mga testimonya na natanggap ng PNP sa mga umano'y panibagong biktima na lumapit sa kanila. Naranasan na raw nila ang pang-abuso. 12 taong gulang pa lamang. Sinabi rin sa revelasyon na ang pakikipagtalik umano kay Kibuloy ay daan patungong langit. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Hindi isa, hindi dalawa, kundi makailang beses daw ginawa ang pang-abuso at may schedule kada biktima. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit. Not once, not twice. Just can imagine, 12-year-old kid. I don't know. Ilan sa mga magulang ng mga biktima na miyembro umano ng KOJC alam ang ginawang pang-aabuso. A 12-year-old kid being ng paulit-ulit di umano ng isang tao.
na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sex as young as 12 years old. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Kaugnay nito ay nanawagan ng PNP sa iba pang posibleng biktima na lumapit sa kanila kasabay ng pagtitiyak sa kanilang seguridad. Iniimbestigahan din kung armadong grupo ang sinasabing Angels of Death. Bumisita kanina sa PNP Custodial Center ang legal team ni Quiboloy kung saan siya nakakulong. Naitanong ng media ang mga panibagong alegasyon. Giit ng abogado ni Quiboloy, may tuturing pa ring inosente ang pastor hanggat walang napapatunayan. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun, kung yun, mga manufactured yan, but let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Sa pagkakilala rin daw ni Tolentino, hindi magagawa ni Quiboloy ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Quiboloy. Yung kaso, mag-base po tayo sa batas, mag-base po tayo sa jurisprudence, mag-base po tayo sa ebidensya. Hindi tayo mag-base sa chismis. Siya nga pala makaabayan, siya po yung si Mark Tolentino. Naalala ba natin yung sa isyo sa balita po ng Chokes to Go na kanya pong sinindak, tinako dahil po sa kanilang advertisement makaabayan. Yun po si Mark Tolentino. Ang legal team po ni Quiboloy at saka member po ng Kojek makaabayan. Tsaka mamaya, pag-usapan na po natin po itong Chokes to Go kasi meron pong nangyari makaabayan. Tingnan nyo, ang palusot kaagad po ng taga-Kojek, planted makaabayan, tsaka chismis lang. Paano naging chismis yun? Nagsumbong nga yung mismong biktima. So hindi yan chismis, kundi meron talagang nangyari. Kapag napatunayan po sa korte makaabayan na itong si Quiboloy ay guilty, ano ang pwede sa kanya na parusa makaabayan? What do you think? Kung ako dapat talaga silya elektrika yan eh. Dapat yan po sample makaabayan. Yan po yung sample. Kasi siguro hindi lang naman itong si Quiboloy ang pong ginagawa na ganyan makaabayan. Marami po para maraming matakot. Dapat silya elektrika. Kasi talagang hindi makain-kain ang kanyang ginawa makaabayan. Talagang kababuyan yun eh. Kababuyan yun sa kabataan makaabayan. At marami siyang nabodol. Dapat deserve sa kanya ay silya elektrika kapag napatunayan po na siya ay guilty makaabayan. At dapat doon mo na ilagay po sa kanyang selda na 10 ang kasama para siya po'y laging puwitin araw-araw makaabayan. Okay, so bakit naman patuloy po sa ating topics? Mamaya pag-usapan natin po yung Chokes to Go makaabayan. Saka marami pong iba, si Harry Roque rin po. Okay? But before that, ishare natin. Nandyan po si Trineng Lozano, Call of Duty, Fee Rimitar, Antonio Payos, nandiyan po si Maria Fumoto, Leonardo Celiero, Len Moss, nandiyan po si Lilian Nalyabe, Ashen, kasama rin po natin si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan rin po si Maricel Rubio, Jovi Montero, Maria Fumoto, Lorena Oy, and Boboy Elmido Costin sa Dugyo. Okay, so makaabahan ko, siyempre good news muna tayo para makita po ng ating mga kababayan pong mga anti-Marcos, mga membro po ng DDS na nandito na meron pong ginagawang trabaho si PBBM. For more details, let's watch this. Iba't ibang tulong ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Department of Agrarian Reform sa libo-libong magsasaka sa Bulacan. Kabilang dito ang Certificate of Condonation na susolusyon sa kanilang mga utang sa lupang sinasaka. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mahigit 30 taon nang sinasaka ni Evelyn ang nasa mahigit 3 ektarya ng lupang kanyang natanggap mula sa pamahalaan. Pero dahil hindi kalakihan ang kita, lumaki ang kanilang utang na anyay malaking pasanin para sa kanila. Hindi kami nakabayad ng mahabang panahon. Lumaki ang utang, penalties, utang, inabot ng 181,000 plus. Ang hinaing na yan ng mga magsasaka gaya ni Evelyn ang pinawi na ng pamahalaan. Isa kasi si Evelyn sa mga nakatanggap ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namahagi. Nasa 1,119 na condonation certificates ang ipinamahagi ng Pangulo at DAR sa nasa 1,000 agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang lugar sa Bulacan.
Aabot sa 274,970,474 ang nakondone o naburang utang ng mga magsasaka. Giit ng Pangulo, mas mapagtutuunan na ng pansin ng mga magsasaka ang pagpapabuti ng kanilang sakahan. Kaya hinahangad ko ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayad sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyo at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ikinalugod ito ni Evelyn dahil tila nabunutan siya ng tinik at mas magagamit na raw niya sa ibang bagay ang kita imbes na pambayad ng utang. Bibili ng pataba, binhi, kung may fingerlings, may pistan, marami pa iba, pambayad sa mga gagawa sa bukid. Bukod sa condonation, namahagi rin ang Pangulo ng 343 Certificates of Land Ownership o CLOA sa 287 ARBs na may kabuuang 232.76 hektarya ng lupa. Hinimok naman niya ang mga benepisyaryo na pangalagaan ang kanilang natanggap na lupa. Bagamat ang Kukrum at CLOA ay may tuturing na biyaya, huwag sana natin kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay. Hanggang nitong buwan, nakapamahagi na ng nasa 136,116 land titles ang pamahalaan sa 138,718 ARBs. Nasa mahigit 100,000 titulo pa ang target na maibigay sa mga benepisyaryo sa mga nalalabing buwan ng 2024. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng DAR, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Nagsimula ng maramdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas mula 2 hanggang 5 piso kada kilo. Narito ang report. Mula 80 sako ng bigas na karaniwang inventaryo ng rice retailer na si Patrick. Ngayon, 100 sako na. Bumaba kasi ang presyo ng bigas, kaya mas marami siyang nabili. Bumaba po yung imported kasi, for example ng Coco Pandan 60 po last 2 months ago. Ngayon po 57 na lang po yung kilo niya. Noong nakaraan po kasi mura yung palay kaya nakaraan po yung local, 52 po yung per kilo niya. Ngayon po, bumaba po, 49 na lang po. Dahil mura po yung kuha ng palay. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba ng hanggang 5 piso ang kada kilo ng imported rice. Nasa 2 piso naman ang bawas presyo sa lokal na bigas, kumpara sa nakalipas sa 2 buwan bago ipatupad ang mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Hindi man direktang tinamaan ng oil spill, hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga mangingisda at kanilang pamilya sa nabotas na naperwisyo ang kabuhayan. Kaugnay niyan, mahigpit din na tinututukan ng Pangulo ang posibilidad ng oil smuggling sa magkakasunod na paglubog ng barko sa Bataan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinauna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng ayuda sa mga mangingisda sa Navotas na naapektuhan ng oil spill. Bahagi ito ng programa sa ilalim ng Presidential Assistance to Fisherfolk and Families o PAF. Mahigit 8,000 benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda upang matulungang maibangon ang kanilang kabuhayan. Panaimbati sa akin ng happy birthday. Kayo naman, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka Ilocano ko ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. Naghandog din si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng 10 kilong bigas para sa bawat isang benepisyaryo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ay naselyuhan ng valve ng MT Terranova at nakolekta ang 1.4 milyong litrong langis.
Ang report sa akin ng Coast Guard at saka kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga nung langis. Ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Patuloy ang investigasyon sa paglubog ng motor tanker. Nag-uusap na rin ang mga ahensya ng pamahalaan at ang may-ari ng MT Terra Nova para sa pagbabayad sa idinulot na pinsala ng insidente. Kasabay nito, may magandang balita si Pangulong Marcos Jr. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Navotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Naayos na rin ayang nasirang navigational floodgate sa lungsod para sa mas maayos sa pagdaloy ng tubig, lalo na tuwing panahon ng tag-ulan at high tide. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup drive activity upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang mga flood control structure. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating Good News mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Libre naman po niya mga kababayan, libre ho yan. Ando rin po sa ating kababayan po na gusto rin po mag-share, please do share our video para marami pa po tayong matulungan po ng mga kababayan natin mga kababayan na nakapulyot po yung utak at saka hindi po well-informed. Okay, so please share and like po sa ating videos. Anyways, for the mga kababayan, so pag-usapan natin po, balikan po natin po yung Chooks to Go. Kasi merong nangyari sa Chooks to Go mga kababayan, abay tingnan nyo ang kababuyan dito ng kabilang kampo, mga kakulto ni Kibuloy mga kababayan. Diba galit na galit sila na gumawa po ng advertisement ang Chooks to Go na kung saan sa tingin nila, yun daw si Kibuloy mga kababayan. Galit na galit. Diba sabi pa nga ni Atty. Mark Tolentino na kapag hindi daw yun tatanggalin mga kababayan, kakasuhan daw nila. At saka kapag hindi daw magpalabas po ng public apology, kakasuhan lang mga kababayan. Pero until now, wala pong inilabas po na public apology ang taga Chooks to Go mga kababayan. Wala po. Ang ibig sabihin, hindi nila kiniklaim dito na yun po si Kibuloy. Hindi naman talaga yun si Kibuloy mga kababayan. Hindi talaga po. Kaparihan po tingnan. Bakit ko nasabi na hindi yun si Kibuloy? Kasi inedit niya mga kababayan. Iniba na po yung pangalan sa loo. Instead po na Agila, naging Nukma na. Pati po ang t-shirt mga kababayan sa pang priso, di ba orange yung color? Ginawa na po na red mga kababayan or dark red. So hindi na po kapariha kay Kibuloy. Mukha lang. Ngayon, dahil po maraming nagalit po ng mga kulto ni Kibuloy mga kababayan, alam nyo ba na sinunog nila? Isa po sa branch po ng Chooks to Go mga kababayan. Yes, sinunog nila. Tapos sabi dito mga kababayan ng kampo ni Kibuloy, sabi daw, karma is silent daw. Karma is silent, ang gaba delegate magsaba. Ang Chooks to Go, andyan po sa area po ng CTGI mga kababayan na sunog. So ito po ang video, ipakita natin mga kababayan. Ipakita po natin itong video na kung saan ito yung actual sa pagkasunog. Nasunog ba talaga or sinunog? Nasunog ang dugo, ano ba yan? Pero Ben, tawagan mo na asan si ano? Oh my God! Diba, ala, ano kaya yan? Ay, Diyos ko! Umanap na! Tatay mo! Pinsa pa naman yung kalera ko, Pedro! So yan po mga kababayan, sinunog nila, nasunog daw, sabi na nasunog. Sa tingin ko, sinunog mga kababayan, parang intentional talaga eh. Kasi talagang very coincidence, di ba? Kasi nga, lately lang po nagpalabas yung Chooks to Go na ganun po na klase na advertisement mga kababayan. Tapos nagkaroon dito ng sunog. What a coincidence. Sa tingin ko dito, sinunog yung mga kababayan, sinampulan po yung Chooks to Go. Pero hindi naman matitinag ang Chooks to Go dyan. Bakit? Malaki pong kumpanya ang Chooks to Go. At marami silang branches mga kababayan. Mayaman kaya ang may-ari niyan? Insik mga kababayan, Insik po. Nakalimutan ko lang, parang Bounty Ventures yan. Basta something Ventures ang name na pangalan ng company. So itong issue na to, talagang hindi sila tumatanggap dito mga kababayan ng critics
Wala namang ginawa sa kanila yung Chooks to Go, only gumawa lang po sila dito po ng advertisement. At saka ang tingin ko dito po sa paggawa po ng advertisement ng Chooks to Go, mga kababayan, that is talagang napaka-creative po yan. Creative po yun, saka para sa akin, brilliant po ang kanilang ginawa po na strategy for marketing, mga kababayan. Yan po ang nangyari sa Chooks to Go. Hindi yun karma, kundi meron pong ginawan na hindi maganda ang Chooks to Go, mga kababayan. Ngayon, ipakita ko sa inyo ito mong vlog po ni Hitad, mga kababayan, kasi nga kinull out, not kinull out. Parang gusto niyang pakakasuhan dito ang may-ari po ng Chooks to Go. At saka hinanap niya yung pangalan, mga kababayan, yung Bounty Fresh yata. Ang Bounty Fresh nga pala, yun po ang supplier ng manok doon po sa Chooks to Go, mga kababayan. Saka merong ibang pangalan ang kumpanya ng Chooks to Go. So iparinig ko muna sa inyo ito pong vlog po ni Hitad, mga kababayan. Ayaw ko lang pakita yung mukha kasi alam ko po karamihan sa inyo medyo nasusuka na sa mukha po ni Hitad, mga kababayan. Una, ikaw ba na ikaw yung may-ari ng negosyo? Really gusto mo yung ganong klaseng advertisement? Na ipagpalagay na natin, sabi natin convicted si Pastor Quiboloy. Gusto mo ba maglagay ng isang convicted felon, ng isang model sa iyong produkto? Of course, hindi. Pero tignan natin kung sino yung may-ari mamaya. I-google natin kung sino ang may-ari. Unang-una, Hitad, paano mo nasabi na yung picture po na ginamit doon sa advertisement po ng Chooks to Go, convicted yun? Ibig bang sabihin, kiniklaim ninyo na yun po si Quiboloy? Ang taga-Chooks to Go nga, hindi lang sinabi na yun si Quiboloy. Di ba, mga kababayan? Kasi kung ginklaim po ng taga-Chooks to Go na yun po si Quiboloy, lalagyan nila po ng pangalan, mga kababayan. Lalagyan nila ng pangalan po sa baba na yun po ay si Pastor Apollo Quiboloy. Pero wala pong nilagay, kundi image lang po, style lang po yon. Ang ibig sabihin, sila lang po dito ang nag-claim na yun po ay si Quiboloy, mga kababayan. Una, ikaw ba na ikaw yung may-ari ng negosyo? Really gusto mo yung ganong klaseng advertisement? Na ipagpalagay na natin, sabi natin convicted si Pastor Quiboloy. Gusto mo ba maglagay ng isang convicted felon, ng isang model sa iyong produkto? Of course, hindi. Pero tignan natin kung sino yung may-ari mamaya. I-google natin kung sino ang may-ari nung company na ito. So, diba, gusto mo ba i-present, pakainin yung anak mo ng manok? Okay? Na ang model ay, na maiisip yung anak mo, bakit ganyan naka-cover up? So, mag-explain ka pa saan. Di ba, pag kumain ka, dapat happy ka lang. Di ba? Bakit may naka-cover na ganon? Bakit may fugitive? So, mag-explain ka. Teka lang, happy po. Maraming taong happy po na nakain po ng manok ng Chooks to Go, Hitad. Kayo lang po ang hindi happy dito. At saka unang-una, sabi ni Hitad, mga kababayan, na gusto mo ba na ipapakain daw sa inyong mga anak ang Chooks to Go na kung saan ang advertisement, ang model, ganun daw, mga kababayan, isang fugitive. Teka lang, ang model ba ang kakainin, mga kababayan? Ang model ba ang kakainin ng mga bata kung bibili sila ng Chooks to Go, mga kababayan? Tanga talaga eh. At again, nag-break sila ng guidelines at ng batas sa Consumer Act. Diba? Kaya tama lang para sa akin na hindi na ito tangkilikin ang ganitong klaseng negosyo. Product type of owner. Ang owner daw po ay Bounty Agro Ventures. Kaya kung ako nanay, kung ako dyan sa Pilipinas, hindi na ako bibili ng produkto na ang pagmamay-ari o ang nagmamay-ari ay Bounty Agro Ventures. Bakit? Kasi they are not mindful. Nilalabas nila yung kagbangagan nila, ang kadyotaan nila, na nagre-release sila ng advertising pictures o taglines na hindi nila pinag-iisipan. Kaya nga matatanong natin, bangag din ba yung may-ari nito? So Hindi po bangag ang may-ari po yung Bounty Ventures, kundi sila po creative, napaka-creative. Ginagamit nila ang kanilang expertise kung paano gumawa po ng ganun na klase na advertisement. Kasi Hitad, ikaw old school ka kasi. Kung gusto niyo pong mag-viral kaagad ang inyong mga advertisement, dapat sumakay kayo sa mga issues ngayon, local man or international. Yun po ang style, mga kababayan. Yun po ang strategy para makasakay kayo at saka makilala kagad po ang inyong mga produkto. Dapat sumakay kayo sa issue. At yan po ang ginawa po ng Chooks to Go, mga kababayan. So para sa akin, yun po ay brilliant idea at saka very creative po ang ginawa po ng kumpanya ng Chooks to Go, mga kababayan. Ang Bounty Fresh Chicken pala ang nagsusupply ng
manok dito sa Chooks to Go. So ang tanong, okay, ito ba sila yung magkakamag-anak? So kung ganyan, na inaalaw natin yung mga gantong klaseng tao na nagpe-present ng advertisement, kung ako, hindi na rin ako bibili ng Bounty Fresh Chicken. Kasi they are business partners. So yung mga gantong klaseng tao na mga vindictive, na mga bangag ang datingan, bakit masusuportahan yan? Teka lang, sabi niya makaabayan, ang nag-supply down ng manok doon po sa Chooks to Go ay Bounty Fresh. 'Di ba kilala po natin yung Bounty Fresh makaabayan? Sikat ho 'yan na manokan ang Bounty Fresh. Hindi lang po Chooks to Go ang sinuplayan po ng Bounty Fresh makaabayan. Ano Sir Ivan? Ang Andox po, supplier po nila ay Bounty Fresh. Also po, ang manok ni San Pedro. At saka yung isa makaabayan, nakalimutan ko yung name Basta merong name yun na manok na po makaabayan. 4 po ang sinuplayan po ng Bounty Fresh. Ang ibig sabihin, 4 na manukan na mga masasarap po lahat yan. Di ba makaabayan? Maiwasan mo ba na hindi bumili doon sa manok ni San Pedro, ng Andox? Sino ba ang ayaw sa Andox makaabayan? Di ba maganda doon kasi nga unli rice Mahilig sa rice Sir Ivan unli rice doon Tapos ang sarap pa ng manok makaabayan, sarap ng templa. So ang manok na yon, Bounty Fresh yun makaabayan. Asan po sa Chooks to Go. Hindi nila kayang maboycott po ang mga pangalan na yan na kumpanya makaabayan. Na hindi nga sila nagbayad ng hindi nagpaalam kay Pastor Kibuloy. Talagang makikita mo na yung kanilang pag-iisip. Bobo. Hindi kailangan pong magpaalam kay Kibuloy. Bakit? Public information yung makaabayan. Yung paglabas po, yung ipinalabas po yung press con po ng ating kapulisan, PNP at saka ng DILG, nung ginrepresenta po nila si Kibuloy sa harapan, public information yan. Kahit sinong mag-picture dyan, walang problema. Hindi yan copyrighted makaabayan. Bakit? Public info yan. At hindi na po kailangan po magpaalam doon po sino yung wanted na yon, sino bang fugitive na yon. Hindi po kailangan. Hindi niya alam po ang batas makaabayan. Gusto lang po ni Hitad na manakot. Wala sa katinuan. Lumabag sa batas. Kaya sabi ko nga, KOJC, Pastor Kibuloy, with your counsel, anuhin mo ito, kasuhan mo mga buwaka ng inang ito. Pagbayarin mo ng danyos. So, kung ako... Oo nga, Mark, kasuhan mo ang Chooks to Go. Mapapahiya ka lang. Sabi mo, under cybercrime. Saan tong kaso? Saan ikakaso doon under sa cybercrime? Defamation? Or libel? Wala doon. Bakit? Wala kasing pangalan doon ni Kibuloy. At saka yung picture na yon, pwede kasing sabihin po ng taga Chooks to Go, yun po'y kanilang kathang isip lang. Kathang isip ng makaabayan. Kasi nga, wala namang pangalan ni Kibuloy. So safe sila doon. Oo nga, Mark, kasuhan mo. Mapapahiya ka lang. Ko na rin susuportahan niyang Chooks to Go. Marami pang manok na masasarap. So stop buying kung ako. Hindi ko na bibilin yan. Hindi ka nag-iisip. Tira ka ng tira. Diba? Gagamitin mo yung picture na sinasabing fugitive na hindi pa naman convicted. Dahil ginigipit lang ng gobyerno. So ngayon, good luck. Diba? Chooks, good to ghost. Sana mag-disappear na yung kanilang business. Kasi hindi ganitong klase mga... Teka lang. Good luck daw, Chooks to Go. Sana daw mag-disappear na ang kanilang business makaabayan. Mag-disappear ang business niyang Chooks to Go, mas mag-disappear pa si Hitad makaabayan. Ang kanyang edad hindi na makaabot po. Dito po sa length of time na nandyan pa rin po yung business ng Chooks to Go makaabayan. Ang Chooks to Go matagal na ho yan. Mas magtatagal pa po ang Chooks to Go makaabayan kasi masarap po ang mga manok. So ang sino dito yung mag-disappear? Ito pong si Hitad. Kung ano po ang kanyang sinasabi, babalik yan sa kanya makaabayan, di ba? Bakit naman kasi itong si Kibuloy gumawa ng ganon? Manyak naman kasi. At saka ang ginawa po ng Chooks to Go, yun po'y kathang isip lamang makaabayan. Creativity, okay? So ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Yung buong kanyang mga sinasabi nung siya ay nagtatago pa o hindi pa bumabagsak sa kamay ng batas. Laging sinasabi niya ay mapanganib ang kanyang buhay. Hindi daw siya susuko, hindi daw siya magpapa-aresto ng buhay. Dahil siya daw ay kukunin ng Estados Unidos. Siya daw ay pamimigay ng Philippine government sa Amerika. Ang kanya nga sinabi ay nagkasundo na raw si Pangulong Marcos at ang Amerika na sa oras na siya daw ay sumuko o mahuli, kaagad-agad ibibigay sa Estados Unidos.
So, kaya ko tinatalakay ito, pagpapakita na maling-mali na naman siya dyan. Naniniwala kasi siya doon sa kanyang mga vlogger na pananakot ang ginagawa sa kanya eh. Ako, ang tingin ko nga dyan, mga vlogger niya at mga yung kordon niya, yun ho yung hindi nakatulong sa kanya eh. Kasi kung ano nung ina-advise at naniwala naman siya. O isipin mo, mag-iisang linggo na. Di ba? Nung Sunday pa siya. Nahuli ng mga otoridad. O hanggang ngayon, hindi naman siya dinadala sa Amerika. Wala namang American government o American official na nakipag-ugnayan sa ngayon sa Philippine government para sa kanya. Katunayan na sinasabi ni Secretary Boying Rimulya, mahabang proseso ang pagpapatupad ng extradition treaty. Hindi nila mapipigilan niya pero may proseso, mahaba pa. So again, pagpapatunay na mali ang sinasabi ni Kibuloy nung ito hindi pa nahuhuli na siya o delikado ang kanyang buhay dahil siya ibibigay sa Estados Unidos. Kanyang panaginip lang yon, kanyang sa pantaha lang yon, kanyang takot. Kaya hindi ko maintindihan bakit siya takot na takot sa mga Amerikano. Hindi naman siya papatay ng Amerika. Siya kinasuhan doon para nagutin lang sa mga kaso. So, yan na yung sinasabi natin. Kaya kayong mga followers at mga vloggers ni Kibuloy na kabilang kayo sa mga propagandista na nanlinlang sa mga Pilipino na meron pa kayong lingwaheng gugurgurin. Ano ba yung salita yun? Galing kay Maharlika yan eh. Lahat naman sinabi nun, fake. Wala naman sinabi totoo yun. Naniwala kayo. Hindi naman gano'n ang Estados Unidos. O nakita nyo ilang araw na, nandito pa rin si Kibuloy. Hindi siya kinukuha ng Amerika. At buhay na buhay siya. May bodyguard pa. Kasi binabantayan siya ng PNP sa loob ng headquarters ng PNP. Kasi sinasabi nun, hindi ako dadalo sa hearing sa Kongreso at Senado. Hindi ako magpapakita dahil sa oras nila ako mahuli at makita ko. Agad-agad, nandyan ng FBI, kukunin ako, ililipad ako, pumunta ng Amerika. O diba? Yun ang advice siguro sa kanya. Yun ang kanyang panaginip o bangungot. O ngayon, lahat ng sinabi niya, sablay. Yung sinabi niya, hindi totoo. Ang totoo, safe siya ngayon. Mas safe siya dahil nasa headquarters ng PNP. Mas delikado pa nga nung siya nasa labas. Dahil merong 10 million reward. Marami magkaka-interest no. Ngayon, malaya siya. Nasa loob ng Aguinaldo. Balita ko, nakakapag-relax pa raw. Lumalabas daw ng selda. Nagpapahangin at nagpapaaraw pa raw sa umaga. Libre pagkain, may bodyguard na lahat. Nadadalaw ng mga abogado. Diba? Mas safe siya ngayon. So, hindi talaga totoo. Kaya yung mga nalinlang, mga napaniwala, nag-iiyakan, nagagalit, galit na galit sa mundo, galit na galit sa gobyernong ito, ang mga followers ni Kibuloy, kasi akala nila papatayin talaga si Kibuloy, hindi naman totoo. Tinakot ang sarili, tinakot ang mga membro. O ngayon, paano ngayon yan? Lahat ng sinabi sablay, lahat ng sinabi hindi nagkatotoo. May proseso. Ang sabi ngayon ng ating pamahalaan under President Marcos, maging si Pangulong Marcos nagsalita na, uunahin muna yung kaso rito. Saka na yun sa Amerika. O, di safe na safe siya. Kita nyo. Ginamit din ito ng mga vlogger niya na ganun-ganun daw, gugurguring. Kayo kasi hindi ko rin maintindihan. Ba't kayo nagpapapaniwala sa mga vlogger na yan? After views lang yung mga yan. Gusto lang dumami ang views na mga yan. Napaniwala nyo kayo gagawin, hindi naman totoo. O nagalit kayo sa gobyerno, nag-withdraw ng support kayo sa gobyerno. Ngayon, gobyerno nagbibigay ng proteksyon kay Kibuloy. Hindi ba nag-withdraw kayo ng suporta? Pinagre-resign nyo, gusto nyo i-people power ang Pangulong Marcos. Gusto nyo umalis na ang Pangulong Marcos na hindi naman pwede dahil kakaunti kayo. At yung inyong mga hinaing at mga sinasabi, hindi naman ground para umalis ang isang presidenteng elected, may mandate ng 31.5 million. Suntok sa buwan yung inyong demand. O ngayon, bumagsak na sa kamay ng batas. O sino nagbibigay ng proteksyon sa kanya? Hindi naman mga vlogger, di ba? Pulis. Ano ba ang pulis? Gobyerno. Ang Estado o nagbibigay ng protection ngayon kay Kibuloy. Dadaan siya sa due process, rule of law. Bibigyan siya ng mahabang pagkakataon sa korte na kanyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon sa kanya. Ay, di ba kung sumuko kayo from day one, nagpahuli kayo from day one, baka hindi na kayo nasira ng ganyang, ngayon sira-sira kayo. Kasi lahat kayo inalinlang, lahat kayo nagpaninlang sa mga vlogger na ginamit lang kayo. Hindi lang inasa Amerika, pati mga vlogger na tumira na dyan sa compound na yan para kayo ipagtanggol. O ano ba, nakatulong ba sila? Gumanda ba ang buhay ng Kingdom? Gumanda ba ang buhay ni Kibuloy? Nang dumating ang mga vlogger dyan, tagapagtanggol nyo? Wala. No one is above the law.
Baka kakasuhan pa nga daw kayo eh. Kasi nga pinagmumura niyo yung pulis. Pinersonal niyo yung pulis. Yan ang sinasabi niyo. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. May mga batas tayo, hindi po pwede yung ganyan. Ngayon, sinong tama? Ang gobyerno o kayo? Kayo o ako? Ako, lagi ko na sinabi yan. Hindi mangyayari yung ganun kadali na pagpunta sa Amerika. Hindi mangyayari na yan, basta kukunin. May proseso. Dadaan sa korte yan. Matagal po yan. Hindi yan overnight. Kaya akala ni Kibuloy, pag siya nahuli, diretso sa airport, diretso sa Amerika. Hindi, nandito yung kaso eh. Lilitisin ka muna rito, pananagutin ka muna sa mga batas dito. Bibigyan ka ng pagkakataong i-depensa mo ang sarili mo rito. Saka na yung kung ikaw idadali sa Amerika o hindi. Bakit ba takot ka sa Amerika? Tapos kinagamit mo itong gobyernong ito. Tapos sinisiraan mo itong gobyernong ito. Galit ka sa Amerika. Ano yun? Ay Pilipino ka. May sinabi pa yun dating, ipamimigay ako ng gobyernong ito. Nagkasundo na si Pangulong Marcos na magpunta sa Estados Unidos. Nakipag-ugnayan sa Amerika at sa FBI para ibigyan nila ako. Masyado mong pinalaki yung sarili mo. Hindi naman ganun kalaki ang pangalan. Diba? Sablay. Totally false. Totally sablay ang mga statement. Ang totoo, yung nangyayari ngayon. Ulitin ko, safe na safe siya sa Campo Crame. Hindi nga siya itatransfer doon sa Payatas yung bagong kulungan. Dahil merong RTC judge ang Pasig, manatili sa Campo Crame. O diba? Pupunta ka ng korte, may bodyguard, may backup. Punta ka ng Senado, sa hearing, may bodyguard, may backup. Libre pagkain, libre bodyguard, libre lahat. O diba? Safe na safe ka. At wala na yung reward kasi nahuli ka na. O diba? Kaya inulitin ko, kung nung ikaw ay nakakawala pa, mas delikado yun dahil marami nakaka-interest sa 10 million. O ayan po. Kaya sabi ko nga sa inyo, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Again, yung mga vlogger at circle nakapalibot kay Kibuloy, yun ang mga nanlinlang. Pinaniwala si Kibuloy na napakasama ng gobyernong ito. Ngayon, nare-realize na ninyo na tama pala, may proseso pala. Dapat palang humarap sa proseso. Wow. Well, totoo yun mga kabayan. Agree ako doon sa sinabi po ni Mike Abe na yung mga vlogger po ni Kibuloy, ginamit lang po nila itong si Kibuloy, inuto lang mga kabayan. So sila po yung nag-utuan dito. Ginamit lang po ng mga vlogger kasi mga vlogger lang nagkakapira kasi kay Kibuloy mga kabayan. Tsaka totoo rin po yun. Kapag doon kasi ilagay itong si Kibuloy doon po sa BGMP mga kabayan na kung saan maging siksikan doon ang kanyang selda, well, hindi naman talaga safe doon si Kibuloy. Bakit? Marami pong susundot sa kanya mga kabayan. So, isa-shoutout muna natin mga kabayan. Nandyan po si Nonoy Floren Hills, Alicia Leak, Elsa Hoffman. Kasama rin po natin yung araw si Lucita Tolentino. Hi to Marilo Bidnarek, Caroline Campos. Nandyan rin po si Myrna Borromeo, Otelo Lem Diesto, Nonske Pasamonte, Bebe Garcia. Nandyan rin po si Wing Salvatierra, Gorgonia Angala, ishoutout rin po natin si Sports Shinobi from South Korea, and hi to Fee Wagner from Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Mga kababayan ko, pag-usapan mo natin si Secretary Gibo Chidoro, and I'm very sure kayo na pong lahat mga kababayan ang nakalam nito na meron pong ipinakalat po na fake news ang kabilang kampo na si Sec Gibo Chidoro na makabayan nag-resign na. Actually nakita ko yan ay sa mga siguro if not mistaken 4 days na yata makabayan. 4 days na nakita ko kung sino nag-post niyan. Tapos binaliwala ka lang kasi nga at saka meron pong nagtanong sa akin yan nag-message kasi Ivan sa Facebook. Sabi niya, Sir Ivan, totoo ba na nag-resign na ito si Secretary Gibo Chidoro? Sabi ko hindi ma'am, fake news so yan. Pero hindi ko lang po ito napag-usapan makabayan. Nakalimutan ko Marami naman talagang nakita po ng mga balita na pwede natin pong ibalita makabayan. Kaya lang minsan Sir Ivan makakalimutin talaga kasi nga matabunan po sa ibang mga issue makabayan. 4 days ago, alam ko po kung sinong unang nag-post niyan. Sino Sir Ivan? But before that, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong statement inilabas po ni PBM kasi nga talagang nakuryente rito. Karamihan ang lahat po ng mga vlogger na napakalat po ng ganitong fake news makabayan. Maraming nakuryente. For more details, let's watch this. There are rumors circulating online that Defense Secretary Gibo Chidoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Talaga. May lumabas na balitang ganun. Na nag-resign daw si Secretary Gilbert Chidoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan.
ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng kay Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil sabi, tinawagan ko siya kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit? Paalisin mo na ako. Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So, we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. Yun lang. Thank you. Napansin ko si PB Makabayan, bumabanat na rin eh. Di ba, bumabanat na rin po si PB Makabayan. Gusto ko yung ganyan eh. Bumanat na si PBM. Siyempre, sumusobran sila Makabayan eh. Grabe naman kasi mga papakalat na ng mga fake news. At saka dito rin po sa PCO, bagong sekretary na si Cesar Chavez Makabayan, partly siya po'y bumawi kasi nakita ko rin po na siya po ay nag-post na yung kumakalat po na balita na nag-resign daw itong si DND Secretary Gibo Teodoro, fake news. Actually, meron silang inilabas po na statement Makabayan galing po sa PCO. So, yan po yung maganda. Pero sana, Secretary Cesar Chavez, unahan mo. Wag mo nang hintayin na si PBM po ang magsagot ng ganyan. Dapat, ang trabaho naman kasi sa PCO Makabayan, sila dito po yung mabibigay po ng mga informations na mga totoo. Sila po. At saka meron ngang isang programa sila na yung maging mapanuri Makabayan. Ang Secretary Cesar Chavez, gamitin mo po yung programa nila ng PCO na maging mapanuri. Huwag niyong hintayin. Huwag niyong hintayin po si PBM na sa po yung magsabi. Okay? At saka ang DND spokesperson Makabayan, naglabas din po ng statement tungkol po dito kay Secretary Gibo Teodoro na yan daw ay fake news. Ngayon, nilibot ko. After kasi sa interview po kay PBM Makabayan na kung saan sinagot niya yung issue po, yung balita-balita tungkol dito kay Gibo Teodoro, naglibot-libot ako kaagad doon po sa mga vlogger po ni Kibuloy Makabayan. Bakit vlogger ni Kibuloy si Ivan? Siyempre alam mo natin, isa po sa mga nag-fund dito sa mga vlogger nila, vlogger ni Kibuloy ang tawag natin yan. So nilibot ko doon sa mga vlogger ni Kibuloy, kita ko doon sila si Badong, sila si Bismar, Jay Guevara, mga banateros. Noong nakita nila ang video po ni PBM, hindi sila niniwala na si Secretary Gibo Teodoro Makabayan hindi daw nag-resign. Bakit? Bakit daw si PBM ang nagsalita kagad? Bakit daw hindi daw si Secretary Gibo Makabayan ang nagsalita? So yun kagad po ang kanilang ipinakalat dito, hindi daw totoo. Totoo daw si Secretary Gibo nag-resign Makabayan. Pero yan daw ay tinapalan muna. Tinapalan daw muna para daw hindi mapapahiya si PBM.
Fake news yun. Napakalat sila, Jay Guevara, si Bismar, ang Bisdaquiros, Banateros, sila si Badong Makabayan. So yan sabi nila kasi hindi doon lang nakita si Gibo Teodoro nagsalita. Actually, meron po kahapon. Part po sa meeting po ni Gibo Teodoro Makabayan. Actually, hindi lang kasi klaro masyado ang video eh. Sinabi doon ni Gibo Makabayan na hindi siya nag-resign, wala siyang plano mag-resign, at wala siyang plano iiwanan si PBBM. At saka napaka-loyal niya Makabayan. Napaka-loyal ni Secretary Gibo Teodoro kay PBBM. Pero hindi kasi nakita nila yung video Makabayan. Pero ako, totoo lang, nakita ko ang video. Kahapon po, kasama niya yung mga military Makabayan. Nagsalita po mismo si Secretary Gibo Teodoro. Okay. So pag-usapan natin ngayon Makabayan, ito pong issue ni Harry Roque. Alam mo natin kasi Harry Roque na siya po'y na-cite in contempt na naman po Makabayan. At saka meron siyang arrest order. Siya po'y na-cite in contempt doon po sa hearing ng Quadcom sa Pogo at saka sa EJK Makabayan. Kasi nga, bakit siya na-cite in contempt? Kasi nga, di ba, 2 times na po siya hindi dumalo Makabayan, absent siya. At saka ang certificate din po, ang dokumentong hiningi po ni Congressman Luestro, hindi niya binigay Makabayan. Yung tungkol po sa kanilang salin or sa anumang bank statement na hinihingi po ni Luestro Makabayan, 'di ba hindi kasi kinomply ni Harry Roque. Binaliwala lang po niya Makabayan. Tsaka ngayon nagtatago itong si Harry Roque. Ngayon, meron siyang interview sa mga mainstream media doon po sa Zoom Makabayan. Ang kanilang meeting through Zoom. So in-explain niya dito kung bakit daw siya na kinontempt daw ng taga-Quadcom Committee. Meron siyang rason dito bakit daw siya ginipit sa pinag-initan Makabayan. Kasi daw nagdududa ang mga congressman na siya daw dito ang responsable sa pagpapakalat po ng fake video ni PBBM. For more details, let's watch this. Going to that issue ngayon, no? So, yun, second contempt daw, and then from our understanding, parang may bagong arrest order to detain you. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo, dati naman akong galing dyan sa kamera. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay kumbaga kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video, yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan? Samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses. No? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang paghihinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. O, di ba? Palusot Makabayan. Dahil daw naghinala daw ang mga congressman, si Speaker Martin Romualdez at ng HOR na dahil daw, bakit siya ginanon po ng taga-HOR? Dahil daw naghihinala ang mga congressman natin na siya daw ang responsable sa pagpapakalat po o pag-produce ng fake video na pulveronic video ni PBBM Makabayan. Siya daw. Pero ang tanong ho natin, Harry Roque, totoo ba na ikaw talaga ang nag-produce po ng video na yon? Tanong lang po. Tanong po ng taong bayan. At majority po ng taong bayan ang tatanong, ikaw ba ang totoong responsable sa pagpapakalat po ng peking video na pulveronic video ni PBBM? At kung hindi man ikaw, di ba very coincidence Makabayan, nung dumating na ho siya doon sa California at nang na-meet niya si Hitad, yun rin po ang time, ipinakalat nila po yung pulveronic video Makabayan. What a coincidence! Diba? Kung hindi man ikaw, dapat ilaglag mo kung sino ang talagang gumawa ng video na yon. Si Hitad ba? Si Glenn Chong ba? Or si Rodriguez Makabayan? Marami rin kasi nagdududa, baka daw itong si Rodriguez. Kung hindi man, itong si Harry Roque Makabayan. Again, tatanungin natin po ulit si Harry Roque. Harry Roque, ikaw ba ang responsable sa pagpapakalat po ng video, peking video, pulveronic video daw ni PBBM? Please comment dyan sa baba at babalikan yan mamaya ni Sir Ivan. So what do you think Makabayan? Di ba nakaduda talaga itong si Roque? Kaya nga gustong i-set in contempt itong si Roque Makabayan kasi nga nakasense na ho dito ang ating mga kongresista, iba ka siya po ay lalayas Makabayan.
Baka po siya ay pupunta na doon sa Amerika or sa California. Bakit? Kasi kung maalala ho natin na siya po inimbitahan dito ni Hitad Makahabayan na doon na lang daw itong si Roque sa US kasi siya daw ay ginugurgur na ng gobyerno natin. Nalala ba natin yan? So merong invitation si Roque doon sa California at si Hitad na po ang bahala Makahabayan. Kaya nga siya po isa ng contempt dito para hindi po siya makalipad or makasibat Makahabayan. Okay? So anyways, nandiyan po kasama natin si Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Hi to Jemson, Jem, Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Zenaida Rico Hermoso. Nandiyan po si Brian Baltasar, Ding Cristina Sordilla, Evangeline Atienza. Hi daw sa family Luta at kay Ayesha na nandyan sa Dubai. Kasama rin po natin si Villamor Posong at saka si Amor Solo ng Dasmariñas, Cavite. Nandiyan rin po si Joyful Pinay, Susan Reyes, i-chat rin po natin si Marilo Gallievo, Lerma Sondita, Maria Len Canlas, Lourdes Diga, Expedito Valdez, Edwin Santos, and hi to Pablo Villanueva. So mga kababayan ko, thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa ating comment section na hindi ko na shoutouts. Hopefully po sa next time sa ating vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat mga kababayan. Okay? So thank you so much. So anyways, yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos, samahan mo po ang mga dumaranas ng depresyon at pagkabalisa. Nawa sa pamamagitan ng kanilang kapamilya at kaibigan, makakuha sila ng suporta, lalong-lalo na sa aspetong medikal. Naway maging liwanag din kami sa mga dumaranas ng kadiliman. Sa pangalan nating Panginoong si Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.